Ladies and gentlemen, magandang araw, saan man kayo datnan ng video na ito. Ngayon ang tatalakayin natin kung paano makaiwas sa online scam sa pagbili ng lupa. Lahat ba na ahente ay pwede magbenta ng lupa? Ang sagot ay hindi base sa Republic Act 9646 at sa Real Estate Service Act of 2009. Ang batas na ito ay nagpapahintulot sa sinuman na magbenta ng lupa. Ang mga walang PRC-ID ay hindi pinapayagan at lalong hindi qualified real estate transaction at magbenta ng real estate property. Bago po tayo mag-umpisa, ako po ay magpapakilala. Ako si Nestor A. Abain, sa member ng National Real Estate Association na PRC-ID no 18904 at kayo ay nanonood sa Golden Real Estate Channel. Kung gusto ninyo ang mga ganitong content, kami ay makikisuyo na kayo ang mag-subscribe, like, share at comment. Sa ganitong paraan kayo ay updated sa mga latest video na aming i-upload. Ang YouTube channel na ito ay lot for sale. Ang content at combination ng precautionary measure at dagdagan kaalaman patungkol sa pagbili ng lupa. Please e-comment ninyo kung saan lugar kayo nanonood upang malaman kung hanggang saan nakakarating ang video na ito. Mag-umpisa tayo sa ganitong katanungan. Ang pera na iyong pinaghirapan, pinagpawisan ng todo, tinipid ang sarili pati ang pamilya upang makabili ng lupa. Kanino mo ipagkakatiwala ang pera sa pagbili ng lupa? Sa hindi qualified or sa qualified real estate agent na kinikilala at pinapayagan ng batas na magbenta at magtransaksyon sa lupa. Sa ngayon ay naglipa na ang mga agent na hindi na mga otorisado sa pagbebenta ng lupa, kung baga pinabili ng suka, may dalang cellphone na may camera, nalaman sa kaibigan na ang lupa ay for sale, nagpicture at nagvideo siya ay ahente na kuno, gumawa ng Facebook page, gumawa ng TikTok account, gumawa ng YouTube channel at inangkin na siya ay ahente na ng lupa at nag-umpisa na magbenta. Marami ngayon sa social media ang nag-a-advertise ng lot for sale, na ang gamit ng mga social media account ay kainahinala. Sa mga kadahilanan sumusunod unanimous ang social media account, balik-baliktad ang pangalan, mayroon naman ibang lengguwahe ang gamit, bagong social media account, tapos ang profile picture kung ano-ano na lang ang nilalagay. Ang pinaka-matindi pa ay nakalock ang social media account. Ang pinaka-nakakatakot dyan ay mga walang hawak na authority to sale, at lalong walang hawak ng mga legal na documents ng lot for sale. Ladies and gentlemen, pagka ganito ang social media account ng agent lalo ay hindi qualified ng PRC, alisin na ninyo sa pagpipilian ng pagkakatiwalaan. Mataas ang risk na dito ay mas-scam or masayang ang pera na inyong pinaghirapan. Kadalasan pag yan ay tinanong ng tungkol sa isyu ng mga lupa ay wala maesagot, at lalong hindi alam ang tamang proseso sa pagbenta ng lupa, hindi alam kung paano protektahan ang buyer at seller sa kanilang mga karapatan. Dagdagan pa na nagmamadali na bayaran ng lupa kahit wala pang verification or due diligence. Ang habol ng mga ito ay ang kumita lang, wala nang pakialam sa buyer kung may problema ang lupa or masayang ang pera ng buyer. Narito ang mga guidelines sa pagkuha ng real estate agent. Una, dapat mayroon PRC-ID na siya ay qualified sa pagbenta ng lupa. Maayos ang social media account. Hindi dami ang social media account. Nagpapakilala ng kanyang tunay na pagkatao. May kaalaman sa bentahan ng lupa. Maayos ang lot for sale presentation. May malasakit sa buyer at hindi nagmamadali na bayaran ng lupa upang siya ay kumita ng komisyon. Ang karapat-dapat na ahente ay ang number one priority, ang tamang proseso at ang safety ng buyer lalo na ang kanyang pera. Na kung kumita man siya ng komisyon, yun ay karapat-dapat lang dahil mayroon siyang maayos na serbisyo na binigay sa buyer ng lupa. Ang mga qualified na real estate agent may kaalaman sa step-by-step na verification or sa due diligence upang maiiwasan na ang buyer ay mapasubo or magkamali sa pagbili ng lupa. Ang mga qualified real estate agent may kakayanan or may kaalaman sa transfer or ownership. Isang mahalagang paalala sa lahat ng buyer ng lupa, huwag na huwag kayo magbibigay ng bayad sa ahente. Ang pagbabayad sa lupa ang dapat na tumanggap ay ang legal seller. Sa bawat halaga na inyong ibibigay kailangan na mayroon kayo acknowledgement receipt. Kung mayroon kayo mga katanungan patungkol sa pagbili ng lupa lalo na yung mga baguhan lang na bibili, kayo ay maaaring magkonsulta sa amin at ito ay libre. Kung kayo naman ay bibili ng lupa, maaari kayo humanap ng lot for sale sa aming YouTube channel. Ito ang pangalan, Golden Real Estate Channel, at kung wala kayo mahanap sa YouTube channel namin, maaari din kayo magpahanap ng real estate property for sale sa amin.
Sa mga naghahanap ng land investment pero hindi marunong, maaari namin kayo matulungan. Marami kaming alam na lot for sale na good investment. Ang pagbili ng lupa ay hindi gastos, ito ay investment na after 5 years mayroon return of investment na nasa 70 to 100%, na kung tatagal ng 10 years ay mahigitan pa sa 100% ang return of investment. Bago po tayo magtapos, kami ay humihingi ng pabor na kayo ay mag-subscribe, mag-comment at i-like ang video. Paki-share na rin sa mga kamag-anak, kakilala at mga kaibigan na gusto bumili ng real estate property.